daw nung panahon ng ano pa siya, bago pa siya, hindi pa siya kilala, ganyan. Nagpunta siya sa isang kumanta siya, Tito. Ang dialogue daw sa kanya isang sikat na artista. Naku, sino ba yan? Hindi naman mukha artista, oh. Tapos nung sumali siya doon, ang laki na ng tiyan niya, kabuanan na niya. Tapos nung nanalo siya, doon na siya nanganak. Buti na lang hindi siya nanganak habang kanta. Pero ang bongga. So meron pa nga siya isang video na hindi ko alam, parang may video na kunakantahan niya yung anak niya. Tapos parang medyo bumiyok. Oo, ang caption niya, ayun, kulong sa sistema. Obviously, mukhang may pinagdadaanan talaga siya at mukhang may pinagdadaanan silang mag-asawa. Dahil upon checking their Instagram account, pareho silang hindi na nakafollow sa isa't isa. Mga Marites, Huwebes na naman ang gabi, kompleto ang Fab 4 at ngayong Ibig man. beware of love scammers, di ba? Wow! May scammer. Camber. Di ba meron naman yun, di ba? At alam niyo naman, busy kami ngayon at happy kami dahil may mga bisita kami kanina. Pero tuloy pa rin ang chikahan at intrigahan bago ang ating chikahan. Pati muna ako sa inyo. Good morning, good afternoon, good evening, good morning. This is your Dean, Junardo. At ang inyong... Hindi, si Ana. Ako nagsabi. I'm your spotless tutor and newest faculty member, Alan Jones, Alan D. Grabe, pinaninindigan ang magiging spotless. Siyempre po, ang inyong PhD, Rose Garcia. Ganon ang inyong Mega Marites lecturer, Mr. Fu. And welcome to Marites University! Kasi regular na siya. Sa mga nagtatanong po kung regular host na po namin si Alan D. Opo. Ayaw niyo ba? Papalitan ba? Hindi. Siya na. Kaya nga third. TV host, actress. Wala nang bawian. Dahil dyan, sa ating mga bagong Marites, sama na sa ating chismisa ng mga showbiz balitang pinag-uusapan. Dahil kahit sino ka pa, siguradong Marites ka. Like, share, and subscribe na sa MU Entertainment YouTube channel. Galing mo talaga, Mr. Fu. Fact. Or else, di ba? Or else. Okay mga Marites, simulan natin sa linggong Chismis! Ay, ako pala una. Chismis! Eddie Gutierrez, still alive and kicking. Annabel, mas gusto magdasal kesa awayin ng mga fake news peddlers ng asawa. Eto, naging victim ngayon si Eddie Gutierrez ng dead na naman. Dead na raw siya. Nagagaling yan. Galing na Singapore, di ba? Kaayos lang ano niya. Ito na po. Ito ba latest niya? Oo. Mukhang, di ba? Kaya yung video niya na yan. Oo, talaga namang... Nagsalita na rin naman si Tito Eddie na hindi po totoo, buhay pa po ako. Huwag niyo akong patayin. At si Annabel Rama, imbes na magalit, alam niyo naman si Tita Annabel, pagdating kay Tito Eddie, magdarasal na lang daw kaysa awayin pa yung mga peddlers na mga ganyang balita. Bago yan, ha? Sino ba yung mga peddlers na yan, Tito? Di ba ikaw nga? Alam mo, Alan Jones. Charot. Super love ko si Oo, Tito love natin Eddie. yan, di ba? Si Kawain, Tita Annabel. kawain ko yan. Ay, love ko rin. Mas love ko si Tita. Dahil. Kawain Tita sweet love Annabel. natin yan dati si Tita. Super love natin yung Pamilya Gutierrez. Di ba, Tito? Oo, naman. Huwag niyo naman ano. Ang taas? Huwag niyo patayin yung buhay pa. Paano? Di ba, Tito? Oo, dati yan, di ba? Oo. Di ba? Si Rose ba, love? Oo naman. Oo lang. naman. At saka birthday ni Tito Eddie bukas, Tito. Alam mo bukas ba? ba? Yes! Happy birthday! 84th birthday niya tomorrow. At mukhang hahaba pa ang buhay niya. Di ba? Yes. 84. Yes, Diba? 84 na siya tomorrow. Hindi rin siya accept. Siya ng party. Ano sa'yo? Kasi nga, Oo. Alam mo naman, di ba? Lalo na ospital kasi siya na matagal sa Singapore din. May party ba tomorrow? Secret. Ay, grabe. Magaga ka ba? Parang invited din ako, di ba? basta Tito Eddie praying for you. Basta strong, laban lang. Yeah. Eto. Love you, Tito Ed. Eto, Kim Molina iniyakan ng Miss Saigon. Hindi nakapag-audition dahil sa MMK. Alan D? Na nga, Tito, galing tayo sa
Tayo ba? Oo. Oo, galing tayo sa media. Ganda ni bakla, oh. Ayan yun. Talbog. Galing tayo sa media ko ng Wonderful Nightmare. At magugustuhan to ni Mr. Fu dahil isa siyang Korean adaptation. Ayoko! Ng pelikula. Ayaw niya naman hanap. Ay, naulo. Anyway, dahil nga Nightmare, ang title, di ba? Tinanong doon, Tito, kung ano yung mga nightmare niyong maituturing. Ang unang chika ni Kim Molina, meron daw nung panahon ng ano pa siya, bago pa siya, hindi pa siya kilala, ganyan. Nagpunta siya sa isang, kumanta siya, Tito, ang dialogue daw sa kanya isang sikat na artista. Naku, sino ba yan? Hindi naman mukha artista. Kahit ayusin pa yung mukha niya, hindi siya magmumukha parang gano'n. Nilalait-lait siyang gano'n. Hindi may ikaw yun, ha? Tapos nung nag-sing siya, Mr. Fu daw ang name. Nung nag-sing siya, sinabi, buti na lang may talent. Dahil ganyan yung itsura, gano'n. Tapos, so kumbaga, nasaktan siya talaga nun sa mga dialogue na yun. Tapos after, nung ma-launch na siya, iba ng dialogue. Tapos sabi, sweet-sweet na sa kanya yung actress na yun. So, hindi niya sinabi actress, artista na yun. Hindi niya makakalimutan yung artista. Hindi niya sinabi kung sino. Nahulog ang nako. Saan? Ay, Sige, Natanggal ba? Natanggal ba yung Diretso audio na. niya? Okay ba ako? Kaya, Okay naman pick, daw. Okay. pulutin mo na lang. Oo, so hindi niya sinabi kung sino, pero hindi niya raw yung makakalimutan. Isa yun sa parang nightmare sa buhay niya nung nagsisimula siya. At sumunod na hindi naman nightmare Fu na maituturing. Pero nung time daw na, yun nga, hindi pa siya kilala. So support lang siya kay Mamang Pokwang as one of the guests dun sa MMK episode, di ba, Tito? Tapos, nung time na yon, nandito ang production ng Miss Saigon na naghahanap sila ng kailangan na ng isa pang GG for the GG role. Alternate. At si Baklang Kim ang gusto nilang pakantahin lang. Gusto lang siyang marinig, parang final casting na eh. Ang bakla, nandun sa taping kung saan mang ng MMK location. Sabi niya, okay lang po bang hintahin niyo ako? Kasi po nasa taping, hindi ako makaalis. Kasi sino ba naman siya para lumaya sa isang taping? Wala naman siyang name pa nun, di ba? So, hindi siya pwede magmaganda. So sabi, we cannot wait for you. Parang, di ba, this is a Broadway production, para international so walang hintay-hintayan dito. So, alas 12 ng gabi, ay nandun pa siya sa taping. 8 p.m. dapat nasa siya, Makati, hindi siya nakago. So ang lola mo kumakry na lang sa car. Parang na-miss niya yung na yun. Paano yung pag-iyak? Mas kaya ni Fu. Bakit kamukha ko ba si Kim? Ayaw mo ba? Ang sagutin mo ang tanong niya. So kumbaga, yun ang miss. Ayaw mo ba? Ayaw mo Hindi ka ba? magkamukha. Ay. Kasi kaya hindi ko kaya. Ano ang hindi mo kaya? Nagkaya si Kim, hindi naman kami magkape. Your face sounds familiar. Pero sabi niya nga, alam mo ba, speaking of Miss Saigon, medyo na-miss niya yung opportunity na yun. Ang Miss Saigon pala, doon siya pinangalan na, ang Kim niya. Ayun. Oo nga, no? From Kim in Miss Saigon. Miss Saigon. Oo, Kim, pero ang katawan daw niya, Gigi. Pang Gigi. Di ba yung si Barger? Gigi yung Barger Oo, na. nagginampanan ni Rachel Ann yata nung time na yon. So, sabi niya, Na ang original ay si Isay Alvarez. Okay na. yes, true. So sabi niya, na-miss man niya yung opportunity na yun. Meron naman naging kapalit dito dahil gumanda naman ng career niya. A year after, nilaunch na siya sa Jowa Ball, Momol Nights, nagkaroon naman siya ng career. At Tito, ayun na nga, kung hindi siya natuloy, kung natuloy siya sa Miss Saigon, malamang hindi niya na-meet at magiging jowa ngayon si Gerald Napoles na next month ay pakakasalan na Ayun niya. na. Magiging magjowa na silang dalawa. Ang jowa naman talaga sila. Ang, I mean, ikakasal. yung announcement ng kasal nila na wala namang sinabing date. Basta March. Yes. Di ba? Parang pahulaan kung saan. May report ka ba Dito dyan yan. mamaya? Ito, may report na konti. Pero walang details ngayong wedding. Oo, wala. Dahil nga hindi niya inano. Pero Sinabi ng press con, di ba? Pero meron na siyang gown ha. Mach 2, mga gagawa ng gown niya. So sabi niya, para daw siyang Atisa Manalo. Pangalan niya na Artista Manalo. Sabi? Oo. Basta, yun lang ang hiling niya kasi kumbaga parang akin na lang yun. Hindi niya binigay sa media na nagtanong tungkol sa kanyang kasal. Kasi nga, After Kiray na after 10 itinago years. ang detalye, here comes Kim Molina na ayaw rin sabihin ng detalye ng kasal. Oo. Sinabi naman nilang March. Pero dito raw sa Pilipinas, di ba Tito kasi budget, ganon. Tapos, ang pelikulang yan ay papalabas sa Tito, ang Nightmare. 28 ba? 25. Yes, February 25 in cinemas nationwide. Directed by Ayan. R.C. De Los Reyes. Yes. Yan. Bongga Nag-direct pa yan. rin nila. Korean, movie yan, Rose. Napanood. At nagkaroon na pala ng Taiwanese version din, Tito. So sabi ni Direct RC, kinuha niya yung mga best elements from the Korean and the Taiwanese version. Yun ang nilagay niya dito at ginawa niya very Pinoy itong
version na to. Kaya sure Ayaw na talaga magugustuhan mo to, tumigil. Mr. Fu. Ayaw talaga tumigil. Ginawa na pala ng Taiwan, ginawa pa ng Pinoy. Napakaganda kasi kaya talagang ginagawa. Alam mo, ang ayoko naman dito, ginagawa kasing Pinoy version. Eh, hindi naman kasi pwedeng, di ba, gagawin mong Kung ano lang localized. kasi Hindi, original. kasi alam mo, naiiba kasi Pag hindi ba talaga. dito? Ikaw nga rin kumamit ka niyan. Naiiba kasi Hindi. pag ginagawang Pinoy. Bibigyan No, sila no, no, naman ng don't license. argue na. Mga Koreanang ano, oh. Galit. Kagaya nung Basta ano, original. yung kay Jody Santa Maria, na iba yun Oh. Ganyan ba ang labanan? Pues, Oh, sige, pues. pues. Pak. Nope. Ano ba yan? Okay Pati po. payong na lang gagawin ko. Go! Dadalap ng payong, gano'n. Ay, ano? Ayun, Tayo ng di ba? wonderful nightmare. Tingnan natin na. Basta, ayun, hindi naman pag-usap. Kakasal na sila. Yes. Di ba lagi silang pag may press con? Kailan ang kasal? Kailan? Oo. Oh, basta congratulations, Congratulations. Kim and Best Je. wishes. Oo. Inje. Love natin Ito yan naman dalawang na, isa namang engaged. Si Lauren Yang, engaged na. Ay. Yes! O, na-happy naman ako para kay Lauren Yang. So, yan nga po, pinost niya kanina lang sa kanyang Instagram account kung saan nag-propose ang kanyang long-time boyfriend, partner na si DJ Toby Panlilio. Na kanina pa namin pinag-uusapan ni Alan di kung may connection ba siya Kay sa Sam mga Panlilio. Sino-sino ang mga Panlilio na to? Si Samantha Panlilio, Na controversial ngayon. correct. At saka ang husband ni Danny Barreto na si Panlilio. Mr. Pandilio. Mr. Panlilio. But anyway, ayun nga. Di ako happy ako personally for Lauren Yang kasi nakausap ko pa yan during pandemic. And open naman sila na they are together na parang... Living in. Oo, siguro parang ano naman na daw sila. Kulang na lang talaga is kasal. Then supposed to be yata nung pandemic, parang plano na magpakasal. Pero dahil nga nagkaroon ng pandemic at gusto naman nila na kapag kinasal sila may mga bisita, maraming bisita. So siguro ito na yung perfect time. Parang more than 8 years na rin silang dalawa. tagal na. Yes, kakatuwa. So nag-propose sa Sapporo, Hokkaido, Japan, and like- kung saan lumuhod All the si snow. DJ Toby sa snow at sa kanya inano ang engagement Ganda ring. dyan sa Sapporo. Oy, ang ganda ng engagement ring niya in fairness. Baka ano rin sila, di ba may Panlilio jewelry? Ay, hindi ko alam. Baka may... Oh, dahil... Dahil, Diba? dahil nagbigay ng jewelry. Hindi ba? Yan. Ang dami din natuwa para kay Lauren at kay Toby kasi Oo, nga, ang tagal na diba? nila. Siyempre, una na dyan ang kanyang kapatid na si Megan Yang. Sabi nga ni Megan, I love you both. Same with Mikael, kay Emilio Daes, Max Collin. Si Max at saka sila Lauren at Megan, alam ko, ano yan parang third cousin, basta relatives sila. Max Collin? Oo, sila Maxine Magalona. Ang daming natuwa para kay Lauren at saka kay Toby. Biglang labas sulpot sa kakasal na, di ba? Na si Lauren. Biglang, di ba, walang balita sa kanya. Oo nga medyo naglaylo siya siguro dahil Dati mabenta yan. oo sa GMA. Nag-vlog yata siya, at saka nagtitiktok. Yeah, oo. nagtitiktok. Di ba nag-online Ay, selling yeah, to? actually, Oo. parang kailan ba? Months ago, parang late Parang last year. nakasama Nachika mo. ko siya. Kasi nagla-live selling nga siya. Pero kasi hindi naman kami sobrang close para tanungin ko yung love life. So, pero ang alam ko nga may asawa na Hindi, ayun nga. Ngayon pala sila ikakasal. So yan, congratulations syempre. Congratulations. Itong mga Marites, Jessica Sanchez, binahagi tungkol sa postpartum at may concert sa Pinas sa May. Mr. Fu, Marites Mayam. Correct. Alam naman natin na si Jessica Sanchez ang America's Got Talent Grand Winner 2025. Tapos nung sumali siya doon, ang laki na ng tiyan niya, kabuanan na niya. Tapos nung nanalo siya, doon na siya nanganak. Buti na lang hindi siya nanganak kumakanta. Pero ang bongga nun. Oo, pero ang bongga. Pero grabe yun. Oo, so eto na. So meron pa nga siya isang video na hindi ko alam, parang may video na kunakantahan niya yung anak niya. Tapos parang medyo pumiyok. Parang meron gano'n. Pero syempre sabi nila, kakapanganak na ng ate niyo. Parang gano'n siya, pinagtanggol siya. Oo, tindi nyo na. Oo. So anyway, eto naman, nakalagay dito. Sabi niya, postpartum is a feeling no one really prepares you for. It's love so deep, it hurts, joy mixed with exhaustion, gratitude tangled with tears. Your body feels unfamiliar, your heart feels fuller than ever, and every emotion shows up uninvited. Healing isn't linear. Becoming a mother changes you forever, softly, loudly, beautifully, painfully.
Tapos, if you're in this season, give yourself time, give yourself grace. So, syempre tayo, hindi naman natin naiintindihan yung Alan dahil Maging isang ina. mag-iisang ina. Pero yung postpartum is, siya, lagi sa bawat nanganganak? Hindi naman. Hindi naman. So, Siguro Yung iba tinatawag... matindi, ha? Oo, iba talagang nababaliw. As in, oo. mayroon- May iba nga, di ba? May Parang, kilala nga akong actress. parang hindi nila, minsan nga parang hindi nila, grabe. hindi may mga, di ba may mga story? Nabaliw. Nabaliw O, baliw na talaga siya. Lalong Ay, nabaliw. Lalong nabaliw. So, di ba Ano? yung iba nga parang, di ba, yung hindi pa nila masyadong ma-appreciate yung baby nila, parang nagiging part siya ng Correct. postpartum. May kilala rin Ay, akong oo. actress. Napakilala mo sa akin yan. Diba? Oo. Yung parang, di ba, nung una, Oo nga, no? natuwa sila nung inuwal, pero nung nagkakaroon na sila ng postpartum, Oo. yung anak nila, parang meron silang parang anxiety na nakikita nila yung anak. Yung kilala kong actress, hate niya yung bagets, yung baby. Would you believe? O, so ang sabi ng mga netizens, Yun ang Sino part, yan? yun ang part ng kanyang... sabi ng mga Daho na ba? Alam mo ba, chinika mo, pwede mong panggaho. Oh, di ba? Teka lang, hanggang ngayon, siguro malaki na yung... Hindi pwede. Wait, Pero di Chinika mo. Teka lang, Hindi. pero okay na, yung okay na siya with Okay the na, child. Kasi oo. malaki na yung Pero bata. ang tagal na panahong hinihate natanggap. niya yung baby, ha? Hate. Alam mo, hindi lang basta ayaw niya makita. Ganun katindi. Pero not May naman- ganung klaseng postpartum pala. Oh, hindi, Pero hindi meron naman talaga. sila hiwalay nung abang. Ano ba to? Ano, blind Ang daming na ba? Ang daming tanong, hindi na tudahuno. Go! Dahil dyan, so, dahil dyan, yun na nga, parang sinasabi niya yung kanyang experience sa postpartum, tapos parang sinasabi nga niya sa mga tao, if you're in this season, give yourself time, give yourself grace. Tapos, bongga naman, dahil sa mga nag-aabang sa kanya, ngayong May 16, 2026, ay may concert siya sa Araneta Coliseum. Ay, bongga. So, she'll be back. Will Bros pa lang. Will Bros yan. nagdala. Ang cute nung baby. Ilang buwan na? Ay, mga ilang buwan Parang pa 2 lang. months, 3 months. Parang Kasi kailan lang siya kakaluwa nanganak lang. eh. Kakaluwa lang kasi di ba kakapanalo lang niya sa America's Got Talent. Ah, tama. Oh, buntis siya nung kumanta. Uy, manood tayo nito May 16. Oo, Will Bros. Hello sa mga taga Will Bros. Charot. Yan lang. Hello mga Marites! Bago po tayo bumalik sa Marites University, kung gusto niyo po laging makatanggap ng latest chismis, Pati na rin ng mga nakakaintrigang blind items at insider scoop tungkol sa lahat ng showbiz-related happenings. Huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe sa MU Entertainment YouTube channel. Marami man ang ating mga Marites subscribers, mas marami pa po ang hindi nakasubscribe. Kaya naman, subscribe na mga Marites! Mga Marites, transmansan ni Lea sa longest transmansan ni Nick Chen. Ano ba to? Paulit-ulit. Umaming bisexual. Anak ni Lea na si Nick Chen. Si Nick Chen. Ay, Oh. siya pa, kanya pala yun. Yes. Umaming bisexual. Oo, ito na nga, Ano Mr. Fug. sabihin nun? Ayun na nga. Medyo naguluhan ka ba, Tito? Oo, nakakagulo. Oo, kasi 'di ba? Una naman talagang inamin niya, sabi niya trans man siya. Oo. Tapos medyo ito ano ba, sa interview niya kay Miss Corina Sanchez, ni-reveal niya, Tito. May revelation Meron din siya na siyang siya ano. ay bata pa pala siya na ano na yan sa sarili niya na pareho siyang attracted sa girls and boys. So siya ay bisexual. Ayun. Anyway, so si Parang Nico, yung sa Riton, sa host siguro. ay ganun ba siya? Grabe siya. Saan? Ano daw? Anyway. Paano yung isa raw dito? Anyway, so Pero di ako trans man, ha? Wala mo ko sinabi ah. So, ayun na nga. Kasi sabi niya, oh, di ba Nicole naman talaga ang name kasi ni Naman. Nick bago siya naging Nick. So, sabi niya, Ilan din Nicole, mo? siya na pa rin naman daw si Nicole, Tito. Yung dating Nicole, yung taong Nicole, pero kasi, hindi na Nicole ang tawag sa kanya kasi Siyempre nga. dahil he's nga- not a Nicole. Oo. Sabi niya, foo. O, ano ngayon siya? Uy! Nick na nga siya. Tapos, plus, kinuwento niya dun yung pagkakaroon niya body dysphoria, Tito, kay Miss Corina. Yun yung matinding insecurity na nararamdaman mo at anxiety sa sarili mo kasi nakikita mo yung sarili mo na babae ka, pero ang pakiramdam mo sa loob, lalaki ka. Oh, yun na nga. Yun ang friend ko. Yun, ganun yun. So, yung time na yun, grabe, sa depressed siya, tas talagang hindi siya masaya sa sa buhay niya, Tito. So, actually diagnosed pala siya with depression. Oo, tapos nagtitake At si po hindi, siya wala. ng nagtitake siya ng meds for that. Anyway, Why you- Talaga? why you Talaga? diagnose? trans man ka ba? Talaga? Tapos,
Eto na nga. Lonely ka ba? Nung maging trans man na siya po, doon niya naramdaman yung happiness. Kasi talagang yun yung feeling na lalaki siya sa sarili niya. At nag-undergo siya sa TRT. Huy! Testosterone replacement therapy. Yun yung hormone therapy po. So, di ba, nag-i-inject siya nung Hindi ko testosterone. kailangan marami ako noon, no? Ano ka ba, Rose? Na alin na hormone. Testosterone! Ayun na nga. Kung happy ba siya sa ano, o gusto din niyang... Ayoko, happy ako Paturok. dito, no? Sayang naman to. Anyway, so yun na nga. Nung bago siya mag-into the woods, doon yung talagang nagpaano siya, di ba, nagpa-top surgery rin siya. Di ba? Medyo inawat pala siya ng mami niyang si Lea. Sabi, baka magbago yung voice. Pero alam mo, hindi niya kaya talagang patagalin. So, nagpa-top surgery na siya. Tapos yun nga, nag-detect siya ng hormones. Alam mo ba, Fu, meron siyang Adam's apple pala, ha? Ano yung pinalagay lang din? Hindi. Kasi nagdetect ka ng hormones, di ba? Hormones. Hormonal pill. Oo. Nagkakaroon pa rin ng ganun, Tito. So- Pinansin ni Miss Corina, you have an Adam's apple. Tingin nga ulit. Tuwang-tuwa siya nung sinabi na may Adam's apple siya. Tapos yun, bumababa yung boses. Alam mo yung mga binata, nagbibinata naman. na malalim yung ano. Grabe. Ayan, ayan. Meron nga. Ganun ni, naka... Tapos sobra siyang saya nung hindi niya kailangan, hindi na niya kailangan mag-ano. Tingnan mo, di ba? Ayun nga, may konti. Oh. Di ba, lalaki na yung dating talaga ni Nick. Tapos hindi niya kailangan mag-ano nga, yung binder, magsuot nun. Tsaka, ang Kasi wala na Kasi wala na. tawag pala Tsaka doon. nag-post siya ng Oo, naka-hair up, topless. pinakita niya nga Ano. topless nga. eh. Correct. Oo. So, happy siya sa pagiging trans man. Pero yun nga, nabanggit niya na maliit pa siyang bata nga. Doon yung na-realize na grade 5 siya. Attracted siya both sa babae at lalaki. 11 years old niya sinabi sa mom niyang si Lea na, na he's bisexual. Yun. So, parang, Pero, dominantly, lalaki ang ano niya, ang tingin niya sa sarili niya. yes, trans man Teka lang, nakita ko agad yung comment. Sabi nung Phil J, bakit mo tinatawanan Rose? Grabe. Yan. Ay. Ay, grabe. Explain mo sarili mo ngayon. Ang tinatawanan po namin ay si Mr. Fu. Masaya lang Kaya po kami. kasi, Hindi naman namin Hindi kami yan. ang hilig kasing agad. Anyway, Assume. nabanggit din ni Nick yung tungkol sa kanyang parents. Nilinaw niya na hindi, they're in good terms. Hindi sila magkaaway. His dad never cheated on his mom. Yun ang malinaw niya binanggit doon. They're still friends. They both love him very much. Okay sila. Kahit magkaroon pa sila ng kanya-kanyang relasyon, okay yun sa kanya, tanggap na yun. At yun na nga, may partner ng iba si Rob Chen, yung kanyang dad. At sabi niya, ang description niya, she's a lovely woman, yung kanyang stepmother. Yun. Tapos si Nick, kaya na-interview ni Miss Corina, siya ay bida sa one of the lead. Siya si Moritz sa Spring Awakening na musical play ito. Sa Black Box yan at the Proscenium Theater sa Rockwell, Feb 13 to March 22. Ayan. Yes, po. Yan lang. Bongga. Parang di na sinasabi mo. Ito, mga Marites, Lara Kigaman sa kanyang pagkakasuhod sa ospital sa Canada, Mr. Fu. Yes, alam ano naman latest natin na si dito? Lara Kigaman, ang ating Miss International. Yes. At ang kanyang pamilya, kasama na dyan ng aktor na si Marco Alcaraz, ay nasa Canada na. So, nag-post siya, ito lang pagbubukas ng February, ang sabi niya, last November, Marco had to call 911 as I was having severe chest pain, unlike I've ever felt before. I was rushed to the hospital in an ambulance, and since then, I've had a series of tests to find out what's happening with my heart. Even though doctors ruled out that the pain wasn't cardiac-related, they want to be cautious and make sure it's working properly. So okay naman na siya ngayon, but of course, dahil may naramdaman siya, nag-iingat pa rin siya. Di naman daw cardiac-related yung sabi, pero parang nag-post siya dahil sa pag yung mga tao or mga katulad niya na may nararamdaman tapos binabaliwala, wag gawin yun kung kumonsulta agad. Kaya niya yun na-i-post yung experience. Pero niya. ano nga daw nangyari sa kanya? Hindi na talaga? sinabi dun sa pero sinabi the pain wasn't hindi heart- cardiac-related. Hindi heart problem? Oo, baka naman ano lang. Actually, minsan may muscle pain Oo, yang. Ako din dati, meron akong ganyan, akala ko, parang, hindi naman ako nahihirapan huminga, pero masakit yung pain. Pero apparently, because of pag nag-chest press sa gym, parang may muscle Saka na, hindi. Or yung higa. In-explain din sa akin yun ng therapy kasi ako din minsan parang mabigat, parang nagtatighten. So parang feeling mo,
ano ba to? Nag-heart attack ka pa or something. So, di ba, may therapist ako. So, sabi niya, sa heart kasi may muscle din. So, pag nagta-tighten siya, yun talaga, yung feeling mo parang, nako, ano ba, aatakihin ba ako or something. Pero Kaya tama sabi rin niyo- magpa-check talaga. Kaya sabi, if you're going through something similar, if you feel fear or uncertainty, may this be a reminder to be still Tama. and know that God is God and to give your heart to Jesus too. He loves you, He will always be faithful, and He is in control. The happiest heart is the one resting in God's hands. Tama naman yun. O, baka nga muscle pain. Baka ang muscle nangyari. pain. Kasi kung hindi naman cardiac related, baka syempre, makikita yun matatense ka agad lang eh, eh. oo. Matatense ka naman talaga, lalo na kung Kakabahan dito ka, ka yes. makaramdam ng kakaiba. Parang ano din, pag nag-acid ka ng todo, di ba? Minsan parang feeling Posible mo. din. Kaya iba akala nila yung acid reflux, akala nila parang na-atake or may ano. Pero acid reflux siya, hindi siya heart-related. Yes, true. O may heartburn. Ang pogi na anak niya ni Lara at ni Mark. Talaga doon na naman tayo sa mga anak. Kanina, ganyan ka rin kay ano. Kasi heartthrob naman in the making, tapos nagbabasketball. Galing. Baget. Taas. Taas, di ba? Authority siya dyan. Kay Marco pa rin ako. Ayun. Ay, naging kapatid ko si Marco Alcaraz kay Miss Yeah. Noel Oo. Ferrer. For a time, For a no? time. Yes. Yun lang. Bakit? Yun lang. Follow up, may follow up. Follow up ba? Huwag na, ayoko na. Basta one of these days. What up? Wow! Yes! Mark Heras, may IG Reel na tila may pinagdadaanan. Maraming celebrities nagpaabot ng sipatya. PSD, ano naman tong si Mark? Yes, ayan. Iyan ang ilan sa mga tawag dyan, sa reels na ginawa niya sa kanyang Instagram. Pinost niya to kanina. Basag-basag yung para sa lamin. Basta iba, ang parang pinaka-caption niya dyan, ano nga ba? Dramatic eh, umiiyak Oo, ang caption niya, ayun, kulong sa sistema. Ginugel ko, parang parang yung ginamit din niyang song, kung tama ako kasi hindi ako magaling sa lyrics at sa title, yung kanta ni Shanty Dop yata. Yan. Oo, parang. Hindi ako magaling. Pero parang yun ang lumabas nung ginugel ko. But anyway, makikita natin dyan, umiiyak si Mark. Talagang parang obviously may pinagdadaanan. Ayan. Oo naman. Tapos, lalo pang nakaragdag, yung mga comment, lalo na ng mga starstruck alumni niya. Yan, si Sheena Halili, Mark, marami kaming nagmamahal sa'yo. Pati si Rochelle Pangilinan na syempre nakasama ng matagal ni Mark, lalo na sa mga SOP dance numbers nila. Sabi ni Rochelle, love ka namin, Heras. Si Rocco Nacino, one day at a time, brother. Ikaw una, produkto ng Starstruck. Totoo naman, dahil siya ang kauna-unahang male ultimate survivor. Huwag kalimutan, dream, believe, survive. Tawag ka lang sa akin kung kailangan mo ng kausap. Si Rodjun Cruz, love you my brother Mark, Akap, God loves you, Katrina Halili, God is with you, Mark, sila Chris Bernal, Dayan Medina, napakarami pa na pati si Carla Abellana na din sa Monte, God is with you. Carla Abellana, kapit lang, hindi ka nag-iisa. Actually, ang dami pa talagang nag-comment kay Mark diyan sa pinost niya na yan. Then, eto na. Obviously, mukhang may pinagdadaanan talaga siya at mukhang may pinagdadaanan sila mag-asawa. Dahil upon checking their Instagram account, pareho silang hindi na naka-follow sa isa't isa. Chinek mo. Yes. They unfollowed each other. Sino to? Mark and Nicole. Yeah, Nicole Donesa. So mukhang may pinagdadaanan talaga So mukhang may pinagdadaanan talaga. Well, si Mark naman talaga, para sa may pinagdadaanan talaga. Di ba? Pero, I don't know, baka... Tama yung kapit. Pero alam mo, in fairness, kaka-post niya lang tungkol dun, ewan ko lang kung bago, pero ngayon ko lang nakita, bago yan, na parang yung nagnegosyo siya, parang may negosyo siya, tapos parang sinabi niya na it's about time na magnegosyo siya kasi dumarating sa punto ng isang artista pag nagkakaedad, bigla ka nalang mawawalan ng trabaho. Parang very inspiring pa yung pagkaka-post niya ngayon na kailangan hindi ko lang matandaan kung anong klaseng negosyo, pero parang nag-put up siya ng negosyo. Tapos biglang eto naman yung sumunod. Si Nicole naman, parang yung ilan sa mga post niya ngayon, parang nagbabalik alindog. Yung, kasi di ba medyo nag-gain talaga siya ng weight mula nung pinanganak niya yung first child nila. Then kapapanganak lang din halos ni Nicole dun sa second baby nila na baby girl naman. So, syempre, kung ano man yan pinagdadaanan nila, sana malagpasan nila to, di ba? Lalo na may dalawa na silang mga anak din. Yan. So kung ano, At saka
saka si Mark, sabi nga namin kanina ni Alan D., alam mo si Mark, napakabait naman yan. At saka kaya ganyan din kita mo, inuulan ng mga parang sympathy, ng mga messages of Kita mo support. naman yung Oo. mga nag-message. Oo, kasi nga si Mark, kahit sa mga kasamahan niya sa GMA, mapa senior, mapa baguhan, naku wala kay Mark yung parang Buso-buso inggit, wala sa kanya yung competition. Ayun nga lang, siguro nagkulang din si Mark sa passion, para lalo niyang pagbutihin sana yung craft o mahalin yung craft niya. Tingin ko lang. Isa yun. No, anyway, naalala ko tuloy si Nailolit. Bigla. Oo. Diba? But anyway, yun nga. Yung So basta frustration Mark, ni Nailolit. tama silang lahat. Laban lang. Marami nagmamahal sa'yo. At sana malagpasan nyo to kung ano man. Kung may problema man sa pagitan ninyong mag-asawa. So, ni yeah. Nicole. Yeah. Yan. So, Regal Entertainment, sinugala ng first solo movie ni Fiang at JM Ibarra na Almost Us. Nag-start na ba yan, Tito? Nag-test look pa lang. Nakita ko kay... Look test. Look test. Kay Rosel. Grabe yung pagkakakorek mo, ha? Yung parang, Look test. parang, Without skipping a beat, Oo, di ba? talaga. Ano Look to, test! Ganon yung siguro pagkakasabi. na-inspire si Rosel dun sa... Di ba kasama sila sa Shake Rattle noong nakaraan na ang lakas-lakas sa Uy, okay ang takila, no? exposure Di ba? nila doon. Oo, di ba? Yun na nga, di ba? Parang malakas ang yun. Kaya talagang ginawa niya ng solo movie. Alam nila malakas yung dalawang yan. May 26, meron na yata Magsushoot. directed by Dan May 6, hindi May 26. Magsushoot, May 6. magsushoot na. Oo, kay Dan Villegas. Yes. Parang magsushoot na yan. Yun po ang isang parang ang nawawala yata, parang set. Parang di ba? Well, nandun din naman sila. Regal pa lang. Regal. Oh, Regal yan. Dahil mga contractors yata ito ng Regal. Siguro, hindi ko lang, baka contract sa na. Ay, yung dalawa pa, Star Magic siguro, di ba? Oo. Nakita ko si minsan sa isang coffee shop, si Direk Dan. Sabi ko, Direk, nag-start na ba yung hindi pa raw. Inaayos niya pa yung script. Magaling yan si Direk Dan. Ito nga yon, ito nga. Yes, yung JM Fiang na movie. Tapos sabi nga niya, sabi ko kasi Direk, ang galing ni JM sa Napanood ko kasi Tito yung first movie ni JM sa Cinemalaya pinalabas yun. Yung Boy Ka Na. Ang galing ni JM. Very promising. Ang ganda ng movie. Andun si Rochelle, nanalo ang Best Supporting Actress. Sabi ko, Direk, magaling si JM. Sabi niya, doon ko nga napanood si JM, kaya ako siya kinuha. Bumilib siya. Ang ganda ng movie na yun kasi. So, ayan. Excited din siyang gawin, pero pinapolish niya yung script. O baka ngayon, natapos na niya, Tito, mag-start na siguro sila sa May. May 6 ang nakalagay. Oh, May Ano ba yun? Mag-start pa lang sila Showing ng ba May yun? 6 O o ano? showing? Hindi ko alam kung makashowing na agad. Baka showing naman. Bakit naman ilalagay yung Ba't ilalagay yung May start 6 na March, start? April pa, di ba? At tayo shoot. Pwedeng mabago Pa lang yun. naman ngayon, Oo, tama. baka... Ang palagay ko, yan? Target agad ng Yeah. ng mga sinihan yan eh. Abangan natin yan. Yeah. Ano nga ulit title, Tito? Almost Us. Pinalitan yung IRL ng unang nabalita. IRL, di ba? Yun ang original. Oo, tapos... Ano ibig sabihin ng IRL? Hindi ko na in real life. Ay! Ang bilis, ha? Ito nga yan? IRL? Baka nga yun. Nakakaloka, hindi naman pala. Baka yun naman. Hindi ko alam. talaga? Nagduda ka? Alam mo, hindi ko rin alam yung mga meaning-meaning Sa nga. internet, Yeah, di ba? IRL, yeah. Kailan ko lang nalaman yung IYK ba yun? IY, Ano parang ka ba? If you know, you know. Oh my God, Rose! Ako nga hindi ko lang nalaman. Oh, kita mo siya ngayon lang, oh. You are today Ako, years hindi ko old. alam eh. Oh my God! Oh, really? Yung IYK? At least, di ba? We're You learning. know. ito na, balita na tayo mga Marites. Si Yan Lim na pressure sa pagiging direktor ng Project Loki. PhD? Yeah. Is Ganun that tayo? Siyan Lim? Yes, the Zian Lee. Si Siya ang director niya ng Project Loki na galing, of course, again, isa sa mga Wattpad story. Papalabas na siya e-ere na siya sa Signal TV at saka sa Viva One Sino yung nasa harap? simula sa February 21. 21. Ang nasa harapan ay si Dylan Menor. Yan ba yun? Yeah! Grabe naman! How can you miss him? He's the lead star. Talaga? Ay, congratulations, Dylan Minor. You're missing a lot. Congratulations. Tapos, yung katabi niya si Jada ay nasa isang side. Sino- Si Marco Gallo.
Sino yung dalawa, Alan D? You should know. Ay, si Marco, kaibigan mo yun, di ba, Fu? Oh yes, after heaven, it's me. Charot lang! Basta ano nga ang item dyan? Ayun na nga. Na-pressure si Sian Lim. Hindi naman na-pressure talaga na-pressure na ano. Kumbaga, natutuwa lang siya sa mga artist niya dyan kasi sobrang passionate din daw at ginamit pa nga niyang term ay enthusiastic. Yung mga yan. Hirap i-spell. Puri niya. Oo, puring-puri niya yung mula kay Dylan, kay Jada. Kasi parang minsan nga daw, may idea siya, hindi na natutuloy yung idea niya dahil nag-share tong mga to, nagbibigay ng mga input, so parang somehow nababali yung kung ano man yung idea niya. Tapos sabi din ni Zian, siyempre di ba, ilan na rin naman in fairness to direct Zian Lim, ilan na rin naman na na-direct niya. Movies, even television. Iba raw. Nag-direct na ba siya sa TV? Ha? Nag-direct na ba siya sa TV? Di pa ba? Sa mga ganyan din, nata. Ay, Bibawan ba ito una niya? Di alam ko na pagtiwalaan niya ni Di Boss kami Dick close. din eh. Oh, ay, grabe. Yan, nagbabalik na talaga. Yan na, nagkataray na. Pero sa movies, di ba, ilan na yung nagawa Oo, na i-direct niya. Sabi naman ni Zian Lim, iba daw yung mag-direct ng mystery, ibang-iba, kumpara sa, siyempre, mga rom drama, rom-com, or mga ganyan. Kumbaga, bukod sa bloody, siyempre, mysterious, mystery nga, di ba? Mysterious ba yun? Yan. Ay, grabe Pero siya. alam ang bongga dyan, Rose, di ba? Sabi ni Marco Gallo, masayang pumasok sa ano namin, sa taping namin dahil meron kaming budget. Oo, yes. Malaki ang budget daw nila. May budget. Sana binigay mo na lang sa akin blind item yan. Kasi nga, Blind item ba Tinanong sa ni yun? Marco, ikaw talaga. Kasi nga, di ba? Di, may budget Kasi nga raw nga, sila. Ay, ano? ay, Kasi nga, co-prod to ng Viva at M-Quest. Ba? oo. M-Quest. Kaya nga sa Viva One to palabas at sa Signal TV. Budget. May budget sila. Ang laki ng- and, Oy, Ano ba gusto mo alam mo, sabihin? tumigil kayo. Charot. Kung si Zian Lim ay all praises sa kanyang mga artists, ganun din naman, yung two lead, like si Jada at saka si Dylan. Si Jada kasi nakausap namin kayo, nachichika ni Alan D. Yeah. Sabi nga ni Jada, blessed sila na si Zian ang kanilang direktor. Bakit? na ang dami daw nila natutunan yeah, I know. from Zian. Wow! Wow! How did you know? I needed someone like you. In my life. Right. Yun na. Tuloy, Kasi ang Rose. PEMAT, di ba? Di, basta yan. PhD. Of course. Si anong, kay Alan na pala yun, si Jada. Okay, go. Ilan ka? May dilan ka Mamaya chika. pa yun. Mamaya pa. Sorry. Afternoon. May dilan ba akong chika? Oo, meron. Meron ka rito. Nalimutan mo Forget it. ba? Go! Ang dami naghihintay niyan. Go. Ay, talbog. Basta anong dilan ko na Talbogability. chika? Oy, after Ayan, oh. ugbo, ako talaga, Okay. Rose. Parang Mamaya nagdadalawang pa yun. isip ka. Okay. Go. Naman. Go. Go na you. Ikaw na. Naku, bagong-bago to kay Fitz. O mga marites. Dahil Ano yan? Bago ba? Oo, bagong-bago. Bago yan. next generation, inaming naging mukhang avatar noon. Mas natural na raw ang look ngayon. Yes, sir. Ngayon lang naman yung sinabi ng tahasan na doon. Ngayon, hindi Saan mo na ba siya daw. nakita? Hindi napanood lang akong clip ng press con ng Press ko niya na Batang ano. Yes, Batang Pako. Pako. Sinabi niya yan doon. So, tinanong siya. Parang every time na tatanungin talaga siya, may kinalaman talaga sa Pagpaparitoke. Aparitoke. Tapos, una, tinanong siya tungkol sa mga bashers. Sinasabi naman niya na hindi naman daw siya laging pumapatol sa bashers. Pero, minsan daw talaga kailangan sampulan. Sabi naman itong si Ines. Na parang minsan talaga, minsan kasi pag pinatulan mo, pag sinabi mo yung piece mo, bigla na lang silang titigil, sabi niya. Or para lang, karapatan mo na maipagtanggol naman ng sarili mo, sabi niya. So, syempre, napunta na dun sa enhancement. Sabi niya, tsaka bakit ba naging malaking issue yung enhancement? Ang dami-dami naman ng artistang gumagawa nun. Hindi lang dito, kundi kahit abroad. Ganyan. Tapos napunta na actually, si June Lalin ang naririnig kong boses. Sasabi ni June Lalin na parang, nung nakita kita kasi, mas okay ka ngayon. Joke pa si Ines. Mas halatang retado ko ngayon. Sabi niya, ang sabi niya, hindi kasi nung una nakita kita sa birthday ni iba na lang itsura, medyo iba itsura mo, sabi ni June. Avatar.
Hindi niya sinabi yung word avatar. Siya ang nag-volunteer. Si Ines, di ba? Si Ines ang nag-volunteer. Sinabi niya, oo, kasi nung time na yon kagagawa lang. Sumaga pa. So, mukha talaga akong avatar noon. Ngayon, siyempre, umimpis na. Tapos ang sagot niya, so may pinagawa ka ulit. Hindi, umimpis na siya. May pasisa pa. Nahil na. Oo, na-heal na. So, may downtime naman talaga. Minsan kasi matagal. Oo. Kung meron ka nga namang racket o meron kang okasyon, no choice ka talaga lalabas ka. So, medyo maga. So, Sinabago ba? hindi ko naman siya Nung nakita. wimpis tsaka nung gawa pala. Hindi ko nakita Pero yung maging, different out. maging totoo na din talaga tayo. di- Talaga namang ang laki ng pinagbago ng itsura ni Ines. Oo, For the naman, better? Maganda yan nung bata. Hindi, sa akin. Parang mas gusto ko siya noon. Mas gusto ko siya noon. talaga? Kasi alam mo, ang ganda ng mukha niya before di ba? Ang ganda niya. Actually, nagagandahan talaga ako Abutan sa kanya. namin noon. siya. Yung mga time nila Mon Confiado. Oo, nung Kaya press, nga nanimon eh. nung press con nga hindi ko sabi ko, sino katabi ko na press, sabi din niya, sabi ko, ang ganda na niya no? Sana hindi na, ganun. Kilala ko yung katabi mo. Yun. Sino ka ba? Alam mo ba, nakatatlong installment ng Avatar, Tito, ha? Si Ines, ilan ang installment yung face niya? Hindi, ang nakakaloka no, tatlong installment ni Avatar pero hindi siya na-cast. Grabe sila. Oh. At sana man lang na-cast nung nag... Oo, lagya kayo. Pero hayaan nyo na Wala na, Ligayaan yan. Pero sabi, ito hindi ko alam kasi hindi ko pa siya nakikita ng ng personal. Sabi nila, kumpara daw dun sa video and Personal. hindi naman daw ganun talaga, o pareho lang. Gusto mo ba Medyo- siya makita ng personal? Okay naman kung hindi. Kaya nga tinanong ko na lang. Parang pareho lang naman. Parang pareho lang. Di ba? Ikaw, Alan, ano naman sasabi? Pareho ba? It's the same? Mabait yan si Ines. Oo, actually, Hindi ko naman tinatanong yun kung sa na hindi naman yun na issue Wag mong baguhin. Ang tinatanong ko, may pagkakaiba ba yung nakikita namin sa video tsaka dun sa personal? Oo o hindi? Si Rosa makakasagot. Sa akin, parang pareho lang Sa naman. pareho, ikaw, ano? Hindi ko tinitignan masyado si Ines, pero machika siya. Hindi, mabait naman talaga si Yes, Ines. maganda PR niya ni Ines. Kahit naman yung Yes, araw kasi pa. siya. May Yes. book yan dahil sa mga Saan, Tito? Piyesta. Pero, Baka ano ka naman madaling maibok, linawin mo yan. Ito na, piyesta, di ba? Naibok mo ba? Oo, ihipag ko. Dahil si book yan. Booker yung hipag mo? kayo naman, ayaan nyo na yun naman obvious, nakikita naman Kumbaga kung Masipag hindi yun. naman na natin kailangang sugarcoat or anything. Nakikita naman Yung mukha niya. na ang Oo, at saka, different alam mo, from walang before. chemistry. Oo. Ano, di ba? Kaya Pinagtatawan niya. Pinagtatawanan ng Oo, ano niya. kumbaga siya din siguro, accepted na niya ano pang gagawin nagkaroon niya. siya ng pera. In-enjoy niya, di ba? Tsaka hindi ako nga, na-meet ko yan before nung hindi pa siya masyadong gawa. Ano siya, ano ba term? Very, showbiz, machika. Ayun lang. Sige, Thank you po. remember her. Pero Alan, Tsaka sabi nga ni Stel, di ba? Kung may pera ka, go! go! Estel? Oo! Kaya lang yan nga minsan Miss ang Jessica, ikaw talaga sa... Yan din ang minsan nakakatakot sa pagpapa-enhance. O, di ba? O, may pera ka nga. Pero minsan, syempre, di mo din sure. O, after. Di ba? At least balance May yan. kilala. Di, may kilalang Balance yung opinion, di Ito ba? ito. Di totoo naman, di ba? nga. Ilan ang mga kilala natin na nagpa-enhance sila. Syempre, may gusto silang peg o syempre, gusto pa nilang, maganda na sila, gumanda pa. As long as ikaka-happy mo, Kung kailan nagpa-enhance, saka medyo sumablay, May halimbawa. kilala nga ako actress. Dati, yung mga gawa sa kanya maganda. Oh, yun pero na. ex-deal yun. Oh, Ngayon, nung nagpagawa siya na nagbayad siya, correct. dun sumablay. yun nga, Di di ba ba? nagdahon yun na yan dati? Correct. Mabait din naman Mabait yan. naman Ay, yun. oo. Tsaka showbiz din yun. Ang aga ng daho, ah. Pwede ba wag na tayo magdaho? Okay na. Ito naman, puksin natin to. Okay, Silvia Sanchez, manager na ng mga Down syndrome cast ng I'm Perfect, PSD. Yes, kung natatandaan niyo po, ang pelikulang I'm Perfect ng Metro Manila Film Fest nitong nakaraang December, di ba it's about mga persons with Down syndrome. So, ang mga naging artista po dito ay pinapirma na ng Nathan Studio as their contract artist. Siyempre, ang dalawang lead na sina Cristel Go Yes. and kaya ko to. Sino tong lalaki? Sinulat ko to. Ano? Yung leading man, yung Yes. lead role. Okay. Wala sa- Ayun yun, take 1K natin live viewers. At hindi ko siya sinulat.
Basta si ano. Basta si Best Errol, actor ano ba? nominee. Errol ba? Oh, yun. Ayun. Naku. Parang yun. Errol yun. Junicio. No, not Errol Dionisio. Ay, ano ba yan? Hindi ko pala naisulat. Basta, yung bida po dito, na si Crystal na nanalo nga ng Best Actress sa Metro Manila Film Fest, at saka yung 8 pang nasa cast ng movie. Si Earl Amaba. Ayun, including yung Yan. anak po, si Bea, yung anak niyang dating aktor na si Matt Mendoza. Mendoza. oo. Napaka-pogi pa rin. Yes, naalala ko tuloy yung pilit mo kahapon. But anyway, yun nga po, I'm sure kilala ng mga kaidaran natin, si Matt Mendoza, di ba? Oh, heartthrob yan ng Yung isa po doon si diva. Bea, contract artist na rin ng Nathan Studio. Tapos bukod sa nila na i-report naman ni Alan mamaya, si Ice, Si Guerra. Ice talaga nanalo siya sa Yes, ano. nanalo siya. Si Almera. Ice Almeria. Nanalo siya sa Time to Dance. So, Correct. dancer siya una. But anyway, sila yung mga artist ng Nathan Studios. Na alam naman natin ng Nathan Studios more on producing. Sila yung nagdadala ng ilang mga foreign films dito. Tapos sila ngayon nag-produce ng I'm Perfect. Yan. So, sabi ni Ibiang, ni Sylvia Sanchez, part of her speech, sa Nathan Studios, naniniwala kami na ang talento ay walang limitasyon. Hindi ito nasusukat sa labels, kung hindi sa puso, sipag at tapang na ipakita ang sarili sa mundo. These artists, our angels, our persons with Down syndrome are full of raw skills, creativity at isang klase ng authenticity na bihirang-bihira. Totoo, buo, at galing minsan sa puso. Ayan po. Nakakatuwa dyan, Rose, di ba? Isa sa mga mom, sabi niya, alam niyo, so sobra silang close kay... Ang tawag nila Ibiang. kay Miss Sylvia Sanchez ay Mamang. May kalaban na si Mamang Poki, ha? Mamang. Oo, si Mamang Ibiang. Ba? Oo, sabi, alam niyo po, yung mga anak namin kapag kasama ni Mamang Ibiang, Mamang. Mamang Sylvia, alam niyo, hindi na kami pinapansin. Sobra siyang lapit dun sa mga bata. Actually, namdam ko Close din na naman close si sila. Ibiang na parang ano din. Parang mga anak na niya. Oo. Lagi siyang teary-eyed palagi pagkasama niya yung mga yan. Emotional Oh, siya. yun. Tapos may mga plano si Ibiang. Siyempre, alam naman niya na may mga limitasyon yung mga batang to, di ba? Pero still kinontrata niya. Aware siya doon. Gusto daw niya matulungan. Hindi lang naman for Nathan Studios, mabigyan ng for example, pwede ding endorsement or mga ibang pwede silang maikas, parang ganyan. So, hindi sila exclusive na Nathan Studio. Halimbawa, magpo-produce, hindi. So, kung may mga ibang production, ibang mga network na gustong kuhanin, of course, Sila lang ang kukontakin. kumbaga sila yung manager, Manager. ganyan. Kasi nga, meron ng Nathan Studios Artist Management. Right. Tapos, i-launch. siyempre, ang gusto daw talaga niya is mabigyan ng mga work. Siyempre, para siguro to build their confidence din, di ba? So, yun. So, expect po natin na yung mga yan ay mapapanood pa rin natin palagi. At ang alam ko nga, natatandaan ko nung Metro Manila Film Fest, nung tapos na, nagkukuha na lang, nagpipicture-picture, lumapit ako kay Papa Art. Sabi ko, di kinongratulate ko sila. Tapos sabi ko, Papa Art, ang bongga, anong plano? Ay, ako na din nagsabi, parang maganda silang gawa ng teleserye. Sabi niya, oo nga, parang yun nga yung parang pinaplano raw. Yan. Oh, yan po. Bongga. Okay mga Marites, oras na para sa ating pinakamainit na showbiz item. Ano ba? Ito natin Chick of the Week brought to you by Ugbo 24/7. At dahil tama lang na ipagsama ang pinaka-inaabangan chika sa pinaka-nakakabusog na chibog, order na sa naka-flash na link, mga Marites. Siguradong yan ang best dahil solved na solved kayo. Nonetheless, mga kamarites, Ugbo 24/7! Yan. Tawag natin mga Marites. Michelle D. refiled the qualified type complaint Ugbo. against the driver. Yes, Betsy. Yes, nag-refiled, ang tawag pala doon ay nag-refiled ng Right. complaint si Michelle D. along with her lawyer na si Attorney Maggie Garduce. Carduce. Garduce. Yan, ito nasa picture sa Makati Regional Trial Court ba to? Basta alam ko sa isa sa mga sa Makati ang doon sila nag-file kasi sa Makati nakatira talaga to sila Michelle, sila Rian. So nag-refile siya ng case kasi bakit nung una ang pinile niya lang
ay parang qualified theft. Ngayon, ano ba yung ano niya? Parang ngayon, nag-include niya additional libel and perjury. May ganun na. Kasama na. Amid accusation of assault and detention against the two actresses. So, nagdagdag siya nun ng ganong kaso. Tapos, basa ko, parang napatunayan ba na hindi daw totoo na yung complaint ng driver na siya ay parang binugbog. Di ba may ganun siyang habang nakadetain yata siya for 3 days. Itong driver. Hindi, ang nag-detain sa kanya Yung yung... sila. Garian. Pero napatunayan Hindi pa, wala pa yung resolution. Wala pa, pero parang nakita yata sa CCTV, tapos siguro sa mga pahayag din. Alam mo ngayon ko tuloy na alala, baka ito yung post ni Rian, yung ni-report natin nung Monday, na di ba nag-post siya ng mga isda. Sa siguro dahil baka yun nga. Tapos post din yung mami niya about yung pagsisinungaling. Baka ito yon. Baka at that time pa lang nalaman na nila. Running this. Running the show. Running the show. O yun. So parang sunod-sunod, may mga lumalabas na evidence na parang tumutukoy sa pagsisinungaling ba o hindi pagkasabi ng katotohanan ng driver. Pero again po, yan ay hindi pa siya kaso. Hindi pa siya kaso. Pero, kumbaga, nasa legal na rin. Nasa prosecution. Marami pang aalamin kung Hindi pa tapos. kailangan mapatunayan pa yung complaint ng driver at kailangan mapatunayan pa rin na kung totoo man yung sinasabi nila Rian at Michelle at itong kanilang kaibigan. Merit ng case. Yes, na walang katotohanan yung binibintang sa kanila. Yan. Ano kaya? So, So medyo matagal pa. matagal pa to, tingin ko. Nasabi na raw niya ang lahat. Kasi nga, di ba? Sabi niya, meron siya bago. Ano? Don't judge my daughter because she's not a book. Yun na naman. Dati na- Nirehash Sabi na niya yung Sinabi dati. niya yun. Nirehash niya yan. Nulit niya ulit. Sinabi ulit? Kung may nag-refile, may nag-rehash din. Ayun. My brothers na Not a ako. pi- Kung may nag-refile, may nag-rehash din ng ano. Nabasa ko yan. kasi, Pero at least yung can bagay be, naman. bago Oo, yun. maganda yun. Yung money can be the root of. Hindi pa ba? Di pa siya sure. Yun na. We love Melanie. Ayan, Melanie, pinagtatawa natin kasi Melanie, nakakatawa naman talaga si Melanie. We Melanie, love her. Melanie. Oo, alam naman natin. Tsaka alam naman niya yun. Natutuwa naman din Oo, siya. comedy naman talaga siya. Yun lang. Yes? Yes? Okay mga Maritesan, at yan po ating Chika of the Week brought to you by Ugbo 24/7! Para naman sa ating mga Marites na gusto ng exclusive showbiz scoop, sali na sa ating Facebook community group. I-click lang ang pinned link sa live chat at sumama na sa beloved Marites University community. Updated ka na nga, may exclusives ka pa. Sama na, mag-like, share, and subscribe sa MU Entertainment YouTube channel. your favorite Dylan Minor on his very first lead role, PhD. Yes! So, Paano? yes! Puno-puno, ha? Nako, kanina si Alan D, aliw na aliw yan during the MediaCon. Kanina ba yan? Oo. Si Dylan Menor ay ilo-launch na sa kanyang kauna-unahang lead role Yeah. at title role na Project Loki. Siya si Loki. Siya si Loki. Isa siyang detective. Okay? So, ang role niya dito, hindi naman yung tipong papakyut lang, di ba? Ganon. Ano, tapos? Ayun nga, all praises nga sa kanya si Zian Lim. At partner niya dito, in a way, kasi hindi talaga siya yung naka-focus sa romance, ganon. Ganon. Oo, yes. Basta parang ang magiging love interest niya, pero again, may disclaimer na hindi nga to parang love Romantic, team. Oo, si Jada Abansado. Yan, di Yun. Tinanong ni Alan di kanina Ito si na, Jada. may si Alan dyan. So, idiretso na natin kay Alan. Ay, ang iksi ng dilo. Ano pa ba ang gusto mo ba? sabihin Gusto mo? ko? Di ba? Habaan pa ba? Favorite Meron niya? ng dilan kanina. Galit! Galit! Bakit?
Napaka-violent naman ang reaction. Bakit May Dylan na kanina, naman? di ba? Yung ano? Okay, go na tayo kay Yan, Jada. Sana maimbitahan natin si Dylan dito. Go. May title? May babasahin ka ba? Ito na, Jada, posibleng ma-develop kay Dylan Minor. Wow, bongga naman pala nung title. Hindi mo binasa. Ayan. So yun na nga. Ganyan na. Oo, di ba? Si Jada, avansado, ay yung parang sort of nga, bro. Sort of a leading lady ni Dylan. Kumakaano naman ng pamayupa. Pero hindi nga sila love team dito. This is about young detectives kasi hindi siya rom-com, Mr. Fu. Tapos, yun nga, hindi kasi yun ang focus. Pero mas Nag-expect pa si Mr. Fu. Oo, Natawa ako sa comment. So, medyo lumalim Galing naman yun, hindi Valerie. ito, pagkakakilala sa isa't isa. Ang tawag sa kanila, Fu ay Jaylan. Jada and Dylan. Tapos, doon naman sa show, bilang ang pangalan nila ay Lorelai and Loki. Loreki. Wow. May sound effect. Bagay naman sila, oh. Tapos tinanong ni Rose kung totoo bang lumalabas sila ni Dylan, ganun. Siyempre sabihin, oo. Hindi. Ang sagot ang sagot ba niya, oo? Hindi hindi oo ang sagot. Hindi, sabi niya, nakikita lang niya si Dylan pag work. O kaya workshop, ganun. So, Puri kasama? din niya si Dylan as Oo. a team player. Oo, tapos sabi niya, thankful siya na magkasama sila ni Dylan sa journey na to. At very good teammate daw talaga si Dylan. Buti na, hindi ako And na-invite yan. they push each other. Bakit? Wala And lang. they push each other to be the best. Push their Best version. Ah. to the cliff. Parang tayo na lang yun. Oo, tapos Lagyan siyempre tinanong din namin, pwede ka ba ma-develop? Ako yata nagtanong. Yeah. Sabi ni Jada, I can't tell what the future may bring. So may mga ganong atake. Very diba? Jessa Zaragoza. Nasa ina. Sabi lang niya, ayaw niya. Ang sarap kausap ni Jada, di ba, Rose? Ayaw daw niyang pangunahan yung mga bagay-bagay, tito. But she keeps her heart open. Wow. I love that. O, inaanak ni Paolo Bustamante. Yan na nanonood. talaga? Ay, Hello, Paolo. Si Gusto Jada. natin kausap si Jada. Very But smart. Sabi niya, ini-enjoy niya to get to know Dylan and he's a good person, Fu, sabi niya. So, bali, second acting project to ni Jada, ang una niya is yung sa I Want series niya, di ba? Yung Teen Clash. Tapos, tinanong ko siya, di ba, Rose? Sabi ko, kasi naging leading man mo doon si Aljon Mendoza. May chika kasi naging kayo. Meron naman talagang ganong... Oh, pero syempre din niya Sabi niya, inamin. hindi naman niya dininay outright, Rose. Ang sabi niya sa akin, it was Hindi rin very naman niya special. inamin. It was very special for me. Yung mga ganong sagot. Sino yan? Aljon Mendoza. Pogi, ikaw, kumakasino. Pero parang more than 2 years At na silang magaling walang... umarte to, Mr. Fu. I-google mo muna dyan. Teen Tapos class sabi pepe? niya, No? Google ano yan? ko na Teen, nga. Teen class? Teen Clash. Sabi niya, thankful siya kay Aljon and she wishes him well. Parang naging guest natin Pero dito alam si mo, mga Aljon. 3 years na Diba? silang hindi nagkikita pala. Nino. Ni Tatlong taon na. Yeah, mga more than 2 Di ba years din siya kay na. Darren? Si Jada. Oo, there was a time. Oh. Anyway. Yeah, meron talaga. Gusto mo bang Nagaling pumunta sila. tayo doon? Okay na. Oy! Ay, pangalan ng lalaki. Aljon Mendoza. Pero seryoso yon yung Darren and Jada. Tagal din ang nila, no? Ay, naku, tanong... Ay, wala. Mendoza. Tapos Huwag na itong punta doon. sabi niya, wala naman silang bad blood, pero hindi na sila nakikip in touch Di dito. dyan. Parang, Hindi ni Ay. Aljon. Ito talaga yung lumabas sa photo. Ano ba yan? Ang gwapo, di ba? Iba masarap. Alam ko na guest natin yan eh. Tapos malalim daw ang pinagsamahan nilang dalawa. Kasi nga yun ang first niyang project. At hindi naman niya first jowa. Kasi tinanong din namin siya about her love life. Sabi niya, nagkaroon na siya ng mga relationships dito. Hindi naman Meron na yan ibinigay. Pero yung tinanong ni PhD, so mga ilan na naging boyfriend mo? Hindi siya nagbigay ng body count. Sabi niya talaga, I won't reveal a number. Naku, Paolo Bustamante, sorry, hindi ko pwede sabihin to, no? Ano yan? Ano? Sabi niya, Sabi. Kaya na. Mamaya na baka marinig. Oh. sabi niya, not a lot. Diba? Sagot niya kay Rose. Pero very meaningful daw at very intentional pag siya ay nakipag-date. And I'm not here to play. Gusto ko yung mga mga atake ng dialogue ni I'm not here to play around. Ganun mga linyahan. Alam niya kasi na ikaw magtatanong kaya nag-ipon siya ng mga mga Quotable quotes. Oh. Gusto mo Sabi ni dito? Jessa, sino ang mag-interview? lagay mo dyan, daw po. I'm not lagay mo here dyan. to play I'm around. Di ba? I wanna, explore the world. Mga ganon. Di ba? Galing ba kay Jessa yung mga ganong linyahan? Baka kay Ding Dong.
And speaking of mga parents, sabi niya, sa mga magulang daw niya, tinanong ko, sino ba, stricta ba sila? Ganyan. Ang ano raw, sa dalawa, Si Ding Dong mas daw. chill. Hindi. Mas chill Si daw si Jessa. Ding Dong. Naku, hindi na sabi sa akin ni Jessa. Charot lang. Si Jessa yun. Ito ay sa point of view ni ano. Oo, sabi ni niya yung Jada. her dad is quite chill. Yun ang sabi niya. Tapos yung mom niya ay medyo strict. Pero ano naman daw, pinapabayaan daw siya. May freedom naman daw siya to explore. At sinusupport talaga siya ng kanyang parents. Ayun. Tapos ang nakakatuwa kay Jada, isa siyang singer, songwriter din. Oo. Oo nga. Sinulat niya yung theme song ng yung song na Project ginamit sa Loki, Loki, sa yeah. OST ng Loki, which is Babala. Ang ganda nung song, Oo. appreciate ko, Rose. Asawa ni... Yeah. Bago yung tunog, yung sound. Si Babala, asawa ni. Babalu. Bagong-bago. na sinabi talaga ni Ayun. na sinabi talaga ni Gorgie Rula kanina, Babalu. Alam mo, nag-get ni ano yung joke. Natawa siya eh. Natawa si Jada. Anyway, yun na. Yun na. Streaming yan sa Feb 21, Vivo 1 and Signal Play ang Project Loki na inaabangan ni Mr. Fu. Oh, bago yung last Talaga? item natin. Nagabang? Oh, thank you muna kay Mom Wonders. Nagpakulay ng $9.99. At thank you sa ating 1.1K live viewer. Thank you po. Thank you. Ito. Okay, mga Marites, time to dance champion na si Sasabihin nila Ice mga Almeria. Sasabak na sa acting. Kinontrata ni Silva Sanchez. Alan D. Yeah. Kinontrata pala yun. Parang kanina nakalagay kinontra. Kinon? Kaya sabi ko may issue. Kinontra ni... Wala kinontrata. At gusto mo ba yung kinontra o kinontrata? Maganda pag-usap. So yun nga, hindi lang yung mga cast ng I'm Or a Perfect change, ang kinontrata ni ang kinontra. Kinuha niya rin yung artista to ng pumirma rin ng tito ng kontrata sa kanyang Yun nga, ang bagong launch na Nathan Studios Artist Management. Ayan. Ayan ang lola mo Ibiang. Si Mamang. Nanalo siya sa Time to Dance. So, Saan yun? grabe maksa. Ayan Sa o. AB. Ayan. Ano yan? Grand champion Pamilya. siya. Matagal na kasi yan. Show yan ng ABS. Although sa totoo Dance lang, hindi show. din ako familiar. Time to... Dance show yan. Hosted by Jella Ataide and Robbie Domingo. Ang nag-produce hindi na ako niyan, naging Nathan Studios ni Ibiang. Co-produced with ABS. Ayun, so nanalo siya dyan. Nanalo siya ng 300K, yun ang kanyang prize. Tapos kasama sa premyo niya, yung maging part ng ASAP. So nagda-dance na siya ngayon sa ASAP regularly. Ayun. Tapos, sabi ko nga sa kanya, since mag-artista na siya, Tito, I'm sure sa mga next na project ni Arjo, pelikula, series ka, join ka na doon. Sabi, gustong-gusto niya. Excited siya. Ang idol daw niya ay sina Bong Navarro at Billy Crawford na pareho magagaling sumayaw. Di ba, Rose? And given the chance, gusto rin niya mag-try mag-PBB. If ever. Ayun. May PBB pa ba? Last na yata yun. Grabe ko naman sa last na. Successful nga eh. Kasi nakakatawa tinanong siya ni Jerry. The Jerry Olea na. So, Jerry kasi Olea dancer, show? di ba? So, magaling ka kumaldag. Sabi ganun. Santo Paul niya dapat. Kaya nga. Pero Ilan taon na ba? Parang bagets pa. 19. 19. Bata pa. Ang sagot niya kay Jerry noong una, I'm not into that. Ano siya, siguro na-intimidate kay Jerry. Sabi ko, nung inulit ko yung tanong, sabi ko, so di may mga bagets naman talaga ngayon magaling kumaldag. Sabi niya, sa raw? TikTok. Parang nagti-TikTok siya, kumakaldag daw siya. So, parang siguro kay... Hindi kasi nga, di ba sabi ko, galit ka. Oo. Galit ka, te. Medyo ganun yung sagot niya. Tapos na siya, lumabas na siya. Ang first acting experience niya, Tito, short role lang sa What Lies Beneath na serye ng ABS. Pero this time nga, bilang co-manage na siya ng Nathan with Star Magic. Yun. Sana bigger projects na ang niya, ina-expect niya. What lies above na lang. Ay! Gusto mo ba above? Ayaw mo ng beneath? Dahil dyan. Dahil dyan, mga Marites, ang pating sa linggo. Chismis!